A blessed day mga ka-truth seeker. Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes. That we may unlearn Arminianism humanistic views and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology, the study of salvation po tayo. Good work saves is an error. Part 7. Reasons why good work saves is error. Napag-aralan po natin sa Good Work Saves Error Part 6 ng Romans 2:6-7 na tila direktang nagtuturo na ang good work ay talagang nakakapagligtas ay maling pagkaunawa. Sa kabaligtaran, ang Romans 2:6-7 ay nagtuturo na hindi good work ang makakapagligtas, ang grace ng Diyos ang nagliligtas sa atin, Ephesians 2:8-10. Continuation po tayo ng pag-aaralan, isa pa pong talata na tila nagtuturo na ang good work ay makakapagligtas. Ito po ay ang 1 Corinthians 3:13. Sabi rito, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag at ang apoy rin ang susubok sa mga gawa. 3:14 ng 1 Corinthians. Kung ang gawa ng sino man ay manatili, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, siya ay malulugi. 2 Corinthians 5:10. Lahat ay kinakailangang mahayag sa hukuman ng Kristo. Bema judgment, the judgment seat of Christ, pagdating ni Jesus. Upang tumanggap ng ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng kanyang pisikal na katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuting gawa o masamang gawa. Tila nagtuturo ang verse na ito mga ka-truth seeker na ang good work ay makakapagligtas. To understand these verses, my dear brother and sister, we must interpret the Bible according to its context. Rule of context number 1, sino ang pinatutungkulan dito ni Pablo sa 1 Corinthians 13 at sa 2 Corinthians 5:10 po, mababasa natin, mga regenerate o ligtas na naturalesa ng bubunga ng mabuting gawa. Napakaliwanag yan. Kapatid? Sa 1 Corinthians 3:13-15, 2 Corinthians 5:10, and 1 Corinthians 3:1. Mga kapatid ko, ligtas na sila yung mga kinakausap ni Pablo dito. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith. Tayo ay lumalakad, katulad ni Pablo na lumalakad sa pananampalataya. So ang kinakausap dito ni Pablo, mga ligtas na, mga regenerate na. So, rule of context number 2, sino ang nagtuturo dito? Si Pablo, 1 Corinthians 3:13, 2 Corinthians 5:10, 1 Corinthians 1:1, 2 Corinthians 1:1. Si Pablo po nagtuturo. Rule of context number 3, ano ang turo ni Pablo sa kaligtasan? Paulit-ulit na po tayo, grace saves, not good work. Ephesians 2:8, for by grace are you saved. Meaning, ang grasya ng Diyos ang magliligtas sa atin. Naligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos. Ano po ba ang grasya ng Diyos? Ang electing love ng Ama, ang root cause ng pagkaligtas natin, at tayo ay ma-justify by the promise redeeming grace ng anak, at sa regeneration ng Holy Spirit, maliligtas tayo. Sabi diyan, for by grace you are saved through faith. Ang faith po ba ang means, basis, root cause, condition para maligtas ang tao? No. Ang pinupunto po dyan na for by grace you are saved through faith, ito po. Kung iugnay po natin ang Ephesians 2:8 sa 1 John 5:1, ito po ang ibig sabihin yan. Pagkatapos nating ma-regenerate, magbubunga ang regeneration ng faith. Pagkatapos nating maligtas, magbubunga ang kaligtasang ito ng faith. At ang saving faith na ito ay napakahalagang bahagi ng kaligtasan na nag-ooperate yung saving faith na ito. Yung saving faith na ito, magkakaroon ng saving virtue lang kapag tayo ay na-regenerate. Yun ang ibig sabihin yan. Salvation, pagkatapos natin maligtas, ma-regenerate, magpo-produce ito ng faith. So, yun ang ibig sabihin yan. So, sa mga naligtas na, magpo-produce ng faith, ang kaligtasan, ang regeneration na natanggap natin sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng grace saved.
sa Ephesians 2:8. Sana malinaw yan mga kapatid. At hindi naman binabaliwala ni Pablo ang good work. Pagkatapos niyong ma-regenerate, maligtas, Ephesians 2:10, sabi diyan, nilalang tayo kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So expected sa mga na-regenerate, naligtas na magbunga ng good work. Rule of context for ano ang hindi tinuturo ni Pablo sa 1 Corinthians 3 at 2 Corinthians 5. Ano? Eto po, una, hindi itinuturo ni Pablo na ang mabuting gawa natin ay makakapagligtas, mga ka-truth seeker. Pangalawa, hindi tinuturo ni Pablo na ang mga Kristiyano ay hahatulan para gawaran ng kaparusahan. Dahil ang mga Kristiyano ay wala na sa kaparusahan ng impyerno. John 3:18, ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi nahahatulan. Romans 8:1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo na. Pangatlong, hindi tinuturo ni Pablo dito na ang mga Kristiyano ay hahatulan para tanggalan ng kaligtasan. Walang ganon. Dahil sila ay ligtas na sa Panginoon. 1 Corinthians 3:15, sabi diyan, masusunog ang inyong mga gawa, mga Kristiyano, pero kayo ay ligtas. 1 Corinthians 3:15. Ano? So, hahatulan tayo for the reward, hindi for the hell. Tandaan natin na hindi kailanman babawiin ng Diyos ang regalo ng kaligtasang ibinigay niya sa mga na-regenerate na. Romans 11:9 ESV translation, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Ano? Meaning, God never decides to take back the blessings He has given us. God will never regret. He is sure that we are saved. Pang-apat, hindi tinuturo dito ni Pablo na ang mga Kristiyano ay hahatulan para parusahan sa impyerno. 1 Corinthians 3:15, ERV translation. But if their building is burned up, they will suffer loss. They will be saved. Ang liwanag, masusunog yung mga buting gawa nila, yung mga Kristiyano, pero ligtas sila. But it will be like someone escaping from a fire. They are saved. Panglimang, itinuturo ni Pablo dito ay ang mga Kristiyano ay hahatulan para bigyan ng reward, hindi para parusahan. Ano, may dalawa po kasing pinaka-importanting paghuhukom dito. The Bema Judgment Seat of Christ para sa mga Kristiyano for reward, hindi for hell. At ang pangalawa ay the judgment o tinatawag natin Great White Throne Judgment sa mga nasyon na hindi kumilala at hindi nananampalataya kay Jesus sa Revelation 20:12-15. Ano, sila ay hahatulan for eternal hell sa kanilang mga gawang masama. Relevance sa challenge po ng ating pinag-aaralan, mga ka-truth seeker, napakahalaga na natutunan natin na ang grasya ng Diyos ang nagligtas sa atin. Ang trabaho ng faith ay pagkatapos nating ma-regenerate at maligtas. At ang napakalaking encouragement sa atin ay ito, ang mga regenerated ay hindi nahahatulan. Wala na sila sa ilalim ng judicial condemnation ng Diyos. At ang usapin na lang ay reward. Walang reward sa judgment seat of Christ na magaganap kapag ang Kristiyano yung mga gawa niya ay mali ang motibo. Tainted by wrong motive and sin and selfishness and pride. Hindi na usapin ito ng mapupunta ka ba sa impyerno o hindi. Usapin na ito ng reward. Kaya mga kapatid, siguraduhin natin ang paglilingkod natin ay right motive and unselfish na paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Summary statement po natin pinag-aaralan, a regenerated person will no longer undergo judicial condemnation. 1 Corinthians 3:15. To unlearn error, spread the truth, you may connect with us, like, watch, and subscribe. Follow. Good day and God bless po sa ating lahat.